kalayaan, karunungan, pag-aalay ng sarili para sa bayan. Universidad ng Pilipinas, isang malaya, prominente, makasaysayan, at nangungunang pamantasan sa Pilipinas. Isa itong paaralang tinitingala saan man sa bansa. At isa sa mga simbolong nangingibabaw sa paaralang ito ay ang oblasyon, o mas kilala sa tawag na oble. Ginawa noong taon 1935. Itinayo ito sa panuto ng kauna-unahang Pilipinong Pangulo ng Pamantasan, si Rafael Palma. Isa ito sa mga naging solidong representasyon ng eskwelahan na nagtataguyod ng kahusayan, kalayaan at ng katangi-tanging pagsasakripisyo para sa inang bayan. May taas na 3.5 metro ang katangkaran ng orihinal na oble ay ibinase sa halos 3 siglong pananakop ng mga Kastila sa ating bansa. Ang eskultura sa kabuuan ay halaw sa isang katha ni Dr. Jose Rizal, partikular na ang ikalawang taludtod ng kanyang huling pahimakas. Kalayaan, karunungan, pag-aalay ng sarili para sa bayan. Ngunit ngayon, sa kontemporaryong panahon, kung saan umuusbong ang liberalismo at modernisasyon, ano na nga ba ang kahulugan ng aspirasyon ni Oble, ng mga taong nagtataguyod nito, ng mga bayanay nagpakahirap, para ipagtanggol ang kalayaan, mga taong inihain ang sariling buhay para sa bayan. Nasaan? Nasaan? Para sa akin si Oble is larawan ng lahat ng estudyante sa UP na merong interest na mag-serve sa bayan. Like, yung sinasabi nga nila na it implies na yung si Oble is a symbol for us being selfless in serving the country. Oblation, aside from symbol of being, aside from being a symbol of UP, the same way, parang symbolism na yun siya ng excellence, and aside from excellence ng UP, yung basis of pinag-aralan namin yung parang interpretation nung ilang stanzas from Living Demodros, especially yung pag-ipa niya for parang offering for himself. So basically, parang freedom and excellence. Siguro oo. Katulad ng mga simpleng pag-alalay sa mga magtanda, kahit na nasa hirap buhay, wala. Yun, mga ganun bagay. So, tingin ko hindi pa, pero bala kong makamit ang mga mithiin sa pamagitan ng pag-aaral ng mabuti at matupad yung mga pangarap ng magulang ko sa akin na makatulong sa ating bansa. Pinas siya ng negative ng plaster, tapos yung positive yung bronze. Isa lang naman yung major material na ginamit niya, which is bronze. Tapos siguro dun sa process, syempre ibang materials. Oblation, para kasi yung basically yung meaning niya, pag-aalay ng buong sarili mo sa bansa. Parang ganun. Sa tingin ko, pagiging proud. Pag nakikita ko yung oblation, parang nagiging proud ako bilang isang Pilipino. Yun, tsaka bilang estudyante din ng UP. Bilang estudyante ng UP, bilang scholar ng bayan, given na ganun yung meaning, which is medyo may pagka-nationalistic yung pinaka-meaning ng oblation. So, para sa akin, bilang estudyante, parang reflection lang siya eh. Mare-reflect mo yung sarili mo dun sa konsepto ng artist na parang tayo, mga kabataan na makabayan din. Pare-pareho kayo ng ideology. So, yun.
since pinapakita niya yung pag-alab nung parang nationalistic, sabihin na natin instinct, or yun. Para sa akin, since may pagtawag yung society natin sa mga artist, nationalistic artist na mga katulad namin, or karamihan, tawag nila sa, may mga art na gano'n, yung mga social realist. Yun, paulit-ulit lang naman to eh. Parang, yung gagawa ka ng sining mo na, syempre may kinalaman sa society mo, or sa mga current issues, gano'n. Icon na lang yung oblation, yung form niya, yung silhouette niya, gano'n. Naging icon na lang siya na nakakabit dun sa pangalan ng UP. Bilang estudyante, especially bilang artist, gagamitin ko ulit yung image na yun. Tsaka ko ipapasok sa sarili kong composition yung meaning na gusto ring ipalabas ng artist. Ganun lang, sa paraan ng painting siguro. Ipapakita ko yung nationalistic na nakapaloob dun sa statue mismo. Sa paraan ng paglalagay ng ibang elemento. Then, napasok sa panahon ko ngayon at sa experience ko. Isang daang taong pagsisilbi sa bayan, isang daang taon ng kagitingan. Ginising ang ating puso't isipan mula sa pagkakatulog ng kamalayan. Isang daan tungo sa karunungan, isang daan tungo sa kagalingan. Daan natin duro ng ating pamantas, hindi ang inilaan para sa ating mga anak ng bayan. Dumating man ang hangin ng pagkakapo, scholar huwag pagitin at taas ang kamao. Kasing lawak at kasing taas